Correct. Ito yung seryosong issue. Yung missing sabongeros, di ba? Noong araw napakarami hong nawawalang sabongero. Abay, may nag-expose na ho at ngayon ay masusinang kinukonsidera ng NBI, ng PNP at ng ating mga kinaukulan kung totoo ang sinasabing nailibing na raw at inilibing ito sa Taal. Diyan ho sa Bulkang Taal, malapit sa paanan ng Bulkang Taal, diyan sa Batangas. Kaya ngayon, i-identify yung lugar para hukayin. Di ba? Noong panahon pa ni Duterte nagsimula itong nawawalang sabongero. Marami yan, mahigit 30 yata nagsasabong na yan, biglang nawala na lang ho, hindi na nakita. Ngayon, may testigo lumalabas na nagtuturo na naibaon na raw ito. Ang lupit ha. Another human rights violation yan. Another murder case yan at iba pa. Nakakahiya. Talaga naman. Magulo talaga yung sabong. Ayan, nahilig kayo yan. Bahala kayo. Ayan, ano nangyayari sa buhay nyo ngayon? Nakakagulo kayo. Nag-aaway-aaway na kayo dyan. At yan ho, ay inaalam ng ating mga autoridad. Siyempre, naghahanap din ng katarungan yung pamilya na ilang taon nang naghahanap. Nasaan kayo na mahal sa buhay? Nagsabong lang, hindi na nakauwi. Nagsabong lang, nawawala until now. Ayun po, may nagsabi nila na po na wala na talaga, nailibing na. At ibinaon. Grabe ha. Ibinaon sa paanan daw ng Taal Volcano, dyan sa lalawigan ng Batangas, malapit sa Cavite. Grabe ano ha. Parang gano'n lang sila. Parang buhay lang ng manok. Di ba sabong seconds lang nakakatalo, nawawala yung buhay ng manok. Ayun, gano'n din. Parang kung ano man yung pinag-umpisahan, nawala yung buhay ng marami-raming mga sabongero. Ang lupit na mga pangyayaring yan. Nako, Sir Mike, seryosong issue po talaga to. Kasi po, abay yung pong mga pinaghahanap po na mga sabongero, ay nako, nandun na nga daw po sa Taal. Nako, kailangan na po talaga itong maresolba. Dahil po, habang tumatagal, baka po itong mga tao na may kinalaman dito po sa issue na ito, yung makapangyarihan, mayaman, pati na yung female celeb. Kayang-kaya po nitong tumakbo, umalis at pumunta na po sa ibang bansa bago pa po sila mahuli. Yo, what's up mga tropa peeps? Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po dito sa aking vlog. At nako, eto nga po at mainit pa din po na pinag-uusapan sa SOCMED, sa YouTube, sa comment section, ang patungkol po dito sa mga sabongero. Ngayon po, ito pong mga sabongero daw po na ito ay di ba nga at nawala, tapos ito daw po ay nandun na sa Taal. Ngayon po, nako, ito po matinding mga revelasyon. Ito palang ating senador, nananalo pa ngayon, magiging senador pa rin sa 20th Congress, abay tumatalpak, at ito po ay pinatotohanan ni Gretchen Barreto. Ito po yung balita, panoorin po muna natin. Nilaglag na ng aktres na si Gretchen Barreto si Senator Bato de la Rosa na tumatalpak din daw sa gitna ng Senate hearing tungkol sa mga nawawalang sabongero. My gosh, dapat sa'yo game show. Iyan ang tensyon sa pagitan ni na Senator Bato de la Rosa at aktres na si Gretchen Barreto. Naging maanghang kasi ang mga side comment ni Greta kay Bato sa hearing tungkol sa mga nawawalang sabongero. Imbitado sa pagdinig ang kaibigan niyang si Atong Ang. Sabi ni Greta, pasikat ang senador sa paraan ng pagtatanong. Napansin din daw niyang expensive watch na mambabatas. Ang mahal ng relo ni Bato, saan kaya nanggaling yun? Tumatalpak kasi to si Bato na to Bato, ilabas natin yung mga talpak mo kaya. Alam ko, may balance to sa'yo, Kate, no? Kate Villalon. Dininay ni Senator Bato na nagpasikat siya sa hearing. Tinanggi rin niyang parokyano siya ng kahit anong sugal. Pero aminado ang senator na mamahalin ang kanyang relo dahil may K naman daw siyang magsuot nito. Pero si Greta, handa raw ilabas ang ebidensya sa kanyang akusasyon. Kapansin-pansin naman na naka-private na ang Instagram ng aktres. Ayun, so ito daw po nga si Bato ay tumatalpak. Ibig sabihin po nun ay lumalaro
Nilaglag na So, ng aktres na si Gretchen Barreto umano, si tumataya. Kaya po, ito, kumbaga, alam niyo po, napakalalim ng issue na ito ng patungkol po dito sa mga sabongero. At ngayon nga po, ayon kay Secretary Boying Remulla, napaka makapangyarihan daw po nitong mastermind. Ito daw pong mastermind, kahit nga daw po hanggang Supreme Court, ay kayang-kaya daw po nitong lusutan ang kung ano mga magiging asunto patungkol po dito sa mga sabongero. Ngayon, kung itong si Senator Bato ay totoong tumatalpak way back noong pang 20 kung kailan siya naging senador, at siya ay isang PNP chief, di ba? Napakadelikado. Ibig sabihin po talaga, ito pong usapin ng mga sabongero na ito, ang lalim ay mas malalim pa po sa Taal Lake. Mas malalim pa po ito sa Taal Lake ang issue na ito. Dahil kung totoo po ang sinasabi ni Secretary Boying Remulla na makapangyarihan hanggang Supreme Court ay kaya pong kumbaga ma-absuelto nitong tao na involved, ako po talaga sabi ko nga, napakalaki ng naging kasalanan ng administrasyon ni Digong dito po sa ating mga kababayan. Bukod sa mga biktima ng EJK, bukod sa mga naging kumbaga nalulong sa sugal ng mga kababayan natin, bukod sa perwisyo ng Pogo, bukod sa nagkaroon tayo ng tsekwa na mayor, eto po ngayon. Lumilitaw po na etong administrasyon ni Digong ay talagang naging pugad ng mga sindikato. Kung totoo na si Bato ay tumatalpak at doon sa mga salita ni Gretchen Barreto na sinasabi niya na meron pong mamahaling relo si Bato de la Rosa, at eto daw pong relo na ito ayon sa mga comment section, nakita ko, napanood ko, nabasa ko sa mga comment section. Naku, galing daw po kay Atong Ang. So parang etong si Gretchen, parang sinisita si Bato doon po sa hearing ng Senado na kung saan eto nga pong si Bato ay parang ginigisa si Atong Ang. Yun pala, parang ang gusto ni Gretchen, hindi sitahin, hindi gisahin ni Bato de la Rosa etong si Atong Ang dahil parang ang dating po nakinabang or merong ibinigay etong si Atong Ang kay Bato de la Rosa. Makikita nyo naman po yan. Ito, para maalala po ninyo ang nangyaring Senate hearing patungkol po dito sa mga sabongero na ito, ito po yung video. Panoorin po ninyo sandali. As Lucky 8, honor of Lucky 8, mamaya sasabihin ko sa inyo lahat to para magaydan lang. Parang ang Lucky 8, parang ginano nyo na guilty . Hindi naman trial by publicity, papatunayan ko sa inyo na may conspiracy rito. Okay? Wala kaming kinalaman dyan, patutunayan ko sa inyo ang conspiracy. Tignan nyo muna, sino ang totoong may-ari ng Lucky 8? Ako. Hindi kasi pwede maging may-ari rito ang abogado kailangan dito. Ang kailangan dito, at least may gaming na alam ka, na maski sa anong sugal o power ka man lang sa gobyerno. Hindi ganoon. Huwag na tayo magtago sa kalokohan. Maging totoo tayo. Gusto ko malaman, hindi ako mahilig sa pera. At huwag nyo nang kawawa naman ng PACOR, kawawa DOJ. Ako makapagpaliwanag kasi gaming, mapapaliwanag ko sa inyo. Sinisisi sila, kung talagang guilty kami, kung talagang ititigil ko to, hindi kailangan itigil ang isabong kung talagang kailangan. Kung guilty ako, sasabihin ko sa inyo, kung guilty yung kumpanya namin,
Pero may papatunayan ko nga sa inyo na may conspiracy rito. Sino may-ari ng Lucky 8? Ako. Pag-aralan niyo may ito. Sino may-ari ng isang kumpanya dyan? The biggest, the longest gaming or gambling lord in the Philippines. Alam niyo na kung sino yan. 30 years na may higit yan. In fact, sinasabi pa niya na hawak niya ang mga presidente lagi. Sabihin mo kung sino. Huwag kang, Pineda, alam ko, hindi ko, bahala na kayo dyan, kung sino man yan. sige. At pang may level Yeah. pa ako. Sige. Okay. Ang isang may-ari, congressman naman, kaibigan ko. Ang isang may-ari, ex-congressman. Ang isang may-ari, mga mayors naman, lahat to, nagsasabong lahat to. At Yeah, lahat to, for the record, kung may sinasabi ka, mamaya sabihin naman nila ng congressman na nagamit mo itong committee para siraan sila. Gamitin Your mo, Honor. pakisabi na yung pangalan. magkakaibigan For the kami, record. magkakilala kami lahat. So, may pangalan ka. Sabihin mo yung pangalan para... Alam natin ang legality na mahirap patunayan kung sino na... Basta sasabihin ko lang po yung... kasi yan, sa inyo na rin ang galing na meron tayong batas sa sinusunod. Kapareho niyan. Nag-iimbestiga pa tayo, guilty na kagad ang Lucky 8. Bakit hindi natin tignan ng conspiracy? Trial by publicity. Binabayaran Sandali, sino nagsabi sa'yo na guilty ang laki? Hindi, sinasabi niyo po kasi na suspindihin ang Lucky 8. Bakit Lucky 8 lang? Bakit? Mali po kayo. We are not singling out Lucky 8. Ko kanina, Lucky 8 lang. Please listen to me. We are not singling out Lucky 8. Yes, Your We are recommending for the cancellation of the permit to at license to operate of the 7 licenses as provided by PAGCOR. Kaya hindi po single out yung Lucky 8. There is a request coming from Senator Drilon that yung sinabi mo mga pangalan, bigyan mo ng mukha, bigyan mo ng kung sino yung congressman, sino yung ex-congressman, sabihin mo na for the record of this committee. Kasi nagsabi ka naman, inamin mo naman na ikaw ang Lucky 8, then yung iba, pangalanan na natin. Okay, ganito. Okay. Please go ahead. Ang alam ko rito, 6 kami na magkakilala rito. Okay, number 1 ako. So, number 2, Tebong Pineda. Number 3, kila Congressman Tebes. Number 4, hindi ko na alam yung mga kumpanya nila. Kay ex-Congressman Patrick Antonio. Number 5, kila Mayor Ella Nagaño. Number 6, kila General Cascolan. Plus 86. Masyadong mahirap, mabigat. Kung titingnan nyo ang conspiracy rito, makikita nyo itong laban na to. Your Honor, nasabi ko naman, hindi ako, well, total, delikado rin naman ang buhay ko dyan. Bahala na, kung ano mangyayari dyan. Papunta na rin kasi sa senaryo na talagang gusto nila, kasi 90% sa income ng sabong, sa operation, 90 to 95 kami yun. Dahil nasa akin lahat, members ko lahat ang buong Pilipinas na big time na sabongero, kasi legit talaga na maayos lahat to. Nakita rin naman nila kung ano ang purpose ito, hindi lang gumawa ng pera. Tumutulong tayo sa tao, binabayad natin sa gobyerno. So yan po yung video na nagagalit itong si Gretchen Barreto dito kay Bato de la Rosa. Dahil nga po itong si Bato daw po ay nagpasikat at parang ginigiit na itong si Atong Ang ay may kinalaman sa mga sabungero. Ngayon, dahil nga po napansin natin na itong si Gretchen Barreto doon po sa balita ay parang nagngingit-ngit siya. Nag-speculate po ngayon ng ating mga kababayan na baka itong si Bato de la Rosa ay meron pong natanggap kay Atong Ang, tapos pagdating doon sa Senate hearing, abay sinisita-sita. Kaya nagagalit si Gretchen. Dun nga po sa mga comment section nakita ko, yun daw pong relo ay galing kay Atong Ang. Aba, ano ba ang ibig sabihin nun? Sa mga pahayag ni Gretchen, ibig sabihin ba dapat hindi sitahin o hindi gisahin ni Bato de la Rosa itong si Atong Ang? At isa pa, tumatalpak daw po itong si Bato at may utang pa daw o may kulang pa yata, may balance daw doon sa Kate Villalon. Hindi natin alam kung sino yung binanggit
na Kate na yon. So eto, habang tumatagal ang mga issue na ito at lumalawak po, lumalaki po ang ating kumbaga danyos. Lumalawak. Dumarami ang mga tao po na involved. Dito ko napagtanto, napakalaki po talaga ng ginawang problema ni Digong sa ating bansa. Iniwanan kay PBBM ang mga problema. Eto po ngayon, dahil nga po itong issue ng mga sabungero ay hindi pa rin po matapos-tapos, hindi pa rin po sila makakuha ng hustisya, yung mga naulila. Dito ko naisip ngayon, kung si Bato de la Rosa ay tumatalpak at may connection siya dito kay Atong Ang at ang female celeb na sinasabi ni alias Totoy na kasama sa Alpha Group ng mga naguutos dito po para dito sa mga sabungero. Kumbaga parang kung dati parang blind item, hindi natin alam kung sino. So parang dahil nga po sa post ni Bilyonaryo News Channel kahapon na aking na-vlog, na nakita natin na si Gretchen Barreto ang tinutukoy daw na female celeb, tapos si Atong Ang nandun sa Senate hearing, nagagalit si Gretchen Barreto kay Bato de la Rosa. Parang alam niyo yung, teka, parang kumpleto na pala etong ating mga hinahanap na personalidad. Eto ngayon, dahil nga po makapangyarihan, yung sinasabi ni Boying Remulla, makapangyarihan at hanggang Supreme Court. Wala daw po itong kumbaga walang takot dahil nga po kayang-kaya daw pong sagutin to ng Supreme Court. Nako po. Doon ko na naisip, si Bato involved nga ba dito sa mga sabungero? Paano naging involved? Kasi pwedeng doon sa Senate hearing, pabalat bunga lang nila yon na kunwari, ginigisa niya etong si Atong Ang. Na hindi natimbrihan si Gretchen Barreto, kaya po nag-video si Gretchen at binabanatan niya si Bato. Wala na po yung video na yan. Kapag hinanap nyo po yan sa mga Facebook page, social media account ni Gretchen Barreto, wala na po yan. Ang masama, marami po ang nakakuha. Marami po ang nakapag-upload. Ngayon, habang tinitignan natin, yun ang ating napagtanto. Makapangyarihan hanggang Supreme Court. Kayang-kaya. Baka po nakakalimutan ng ating mga kababayan ang lahat ng halos ng mga Supreme Court justices sa Supreme Court ay appointee ni Digong. Hindi nyo ba napansin? Harry Roque, Supreme Court kagad ang takbo. Mga vlogger, pinapatawag lang ng TRICOM, Supreme Court kagad ang takbo. Etong si Sara, di ba? Pinapasagot sa impeachment, pumunta ng Supreme Court, pinapadismiss ang kanyang impeachment trial. At marami pa po. Duterte Youth, Supreme Court kagad nagpunta, ang mga alipores ni Kibulok, Supreme Court kagad ang punta. Talagang magtataka ka bakit ang mga tuta ni Digong puro Supreme Court ang punta. So ngayon, dito na ngayon papasok sa ating kamalayan, sa ating pag-iisip. Ano ang kinalaman ni Digong dito? Bakit ang mga tuta niya, halos lahat Supreme Court kagad ang takbuhan? Pinapatawag lang sa TRICOM ang mga vlogger. Supreme Court kagad nagpunta. Di ba kataka-taka yun? Buti na lang nasoplak sila ng Supreme Court, inisnab sila. Kaya napilitan pa rin silang umattend kagad o umattend doon sa patawag ng TRICOM. Ngayon, after po,
dito sa issue ng mga vlogger na ito, di ba? Ang daming sumunod, puro Supreme Court. Di ba? Eto kung pinagmamalaki nung mastermind sa mga sabungero ay kayang-kaya niyang Supreme Court, ibig sabihin ba, etong mastermind sa mga sabungero, may connection din kay Digong? Kasi bakit niya pinagmamalaki ang Supreme Court? Ayon mismo yan kay Secretary Boying Remulla. Ayon mismo yan kay Sec Boying. Tapos, ang mga sangkot pa daw po dito, politiko na mataas ang pwesto sa gobyerno. Di ba parang kasi ang mga Pilipino magaling pong mag-speculate yan eh. Magaling pong magtagni-tagni ng mga pangyayari o papasok sa issue. Wala naman tayong kamalay-malay dyan. Hindi nga natin kaalam-alam yan eh, na hindi nga natin naisip na etong si Gretchen Barreto pala ang tinutukoy na female celeb. Kung hindi pa natin nakita yung issue ng Bilyonaryo News Channel na tahimik daw po etong si Gretchen Barreto patungkol po sa issue ng pagkakasangkot sa mga sabungero. Tapos biglang pag binasa mo yung comment section, nandiyan na, atong ang Bato de la Rosa. Naku, talaga po palang kailangan na kumuha ng mga magagaling na scuba diver, technical diver, para po makita ng ilalim ng lawa ng Taal Lake. Kailangan na po talaga. Action na kagad to. Kasi alam niyo po kung bakit? Napakalawak po pala talaga ng kailangan na hukayin ng DOJ dito. Mga ebidensya na mag-uugnay sa mga makapangyarihang tao noong panahon ng pamumuno ni Digong. Kung talagang tumatalpak si Bato de la Rosa, may utang daw, may balance daw doon kay Kate Villalon. At yun daw pong suot na relo na mamahalin. Sabi, imagine senador daw may ganong kamahal na relo. Naku po. Sa tagal-tagal pala ng panahon, napaikot tayo netong mga tauhan ni Digong. Pinaikot tayo, pinaasa tayo, na akala mo talaga gustong maresolba ang issue ng mga sabungero noong siya ang presidente at nagkaroon pa ng Senate hearing. Pero yun pala, sila pala ang mga protektor. Naku po, Sus Mariosep, di ba? Kawawa po talaga ang mga Pilipino nung panahon ni Digong. Kung totoo pong sila'y mga protektor ng mga ganito kalaking sindikato na humantong po sa sobrang grabe na paggurgur. Nako. Marami pa po talagang kailangang gawin ang ating Pangulong Bongbong Marcos para malutas ang issue ng mga kriminalidad na nagawa noong panahon ni Digong, dahil kung kasapakat sila, kung merong makapangyarihan na kaya hanggang Supreme Court ay kaya pong itong resolbahin o mapawalang sala, merong makapangyarihan na politiko tumatalpak din, nakakatanggap mula po sa isang makapangyarihang tao, mayaman, bilyonaryo. Nakakatakot po talaga noong panahon ni Digong. Yan lang po ang totoo. So yun lamang po, abangan natin ang mga update dito sa issue na ito. Ingat po kayo, Momo at Chup Chup. Love you, God bless us all, Pilipinas. God first, salamat po. Maraming salamat po sa video ni Sir Mike Abe na ating nireaksyonan. Ingat po kayo, nasa mang panig kayo ng mundo. Salamat po sa mga tropa pips natin.